So ayan, good day sa inyong lahat mga tuds. So today meron na naman tayong bagong motor na i-review. So ang Rossi Flash 150i. So yan, ikutan muna natin bago natin kayo dalhin sa ating pupuntahan, ano? Isa sa pinakamaangas na underbone ng Rossi today. So ang Rossi Flash 150. Yan, tayo naman, no? Ano siya, ang pormahan niya parang pinagsama ang ayan, oh, GTR Supra tapos si Sniper, no? Angas ng mags niya. Ito yung paangas dito sa motor na to, yung big disc, oh. Wala nito, or kung baga kung halimbawa bibili ka ng motor, talagang i-upgrade mo pa tong ano, yung disc niya, eh. Pero dito upgraded na or malaki na talaga. Ganda, dual disc unat huli mga tuds. Tapos 150cc EFI engine. Huwag na natin patagalin pa. At uulan na, oh. Kita-kita nyo ba yan? Uulan na. Gloves on muna tayo. Ganda ng dashboard, no mga tuds. So pinagsama siyang analog at digital. So itong tachometer nya ay analog, tapos ang speedometer, fuel gauge, gear indicator, yan ay digital na din. Odo nya 13,392. So itong motor na to second hand na nakuha ng may-ari. Shoutout sa may-ari, no mga tuds. Yan. Tapos yan, may engine light or check engine light dito mga tuds, no? Fuel gauge, odometer, tapos may isang button siya dito. Yan, trip tsaka odometer lang. Reset muna natin to. Yan. Tapos ayan, meron siya ditong indicator lights para sa placer. Yan, may hazard siya. Ang hazard niya mga tuds, pag halimbawa pinindot niyo siyang ganyan, tapos left naman or right pala, yan, magsasabay na siya. Para hindi magsabay ng mga tuds, gagawin niyo muna yan, pagka pindot nyo ng pakaliwa, push muna uli para hindi siya mag-hazard, no? Yan, ganun lang. Tapos busina, high beam, low beam, switch ng ilaw, park light, no? Tapos starter button. Tapos meron din siyang bulsa dito mga tudso. Ganda. Tapos may charging port dito. Hindi ko lang sure kung gumagana pa to, pero at least meron. So yung susian niya, typical na ganyan lang. Yan, ganda, lapad ng pinaka-chan dito. So yan, let's go. So yun mga tuds, hindi na naman kasi gumana yung mic ng ating Insta360 kasi kumawang ito. So voice over na lang ulit natin to mga tuds. Sa dinabi-daming underbone sa Pinas, isa ang Rossi Flash 150 Fi sa pwede mong pagpilian. Kung gusto mo mga tuds ay swak sa budget and talagang magagamit mo sa pang-araw-araw, matipid sa gasolina, maporma, at syempre FI na ito mga tuds. Isa sa magandang ginawa na Rossi ay gawing FI ang motor na ito. Sa panahon ngayon, napakadami ng marunong gumawa ng FI na motor, at sa aking experience, napakadali namang i-maintain
ng FI na motor. Isa sa pinakamagandang feature ng FI na motor ay napakadali nitong i-start kahit na malamig pa ang makina nito. Kaya lang talaga ito hindi aandar kapag nagka-problema yung fuel system nito. Tulad ng fuel pump, fuel filter, throttle body, yung mga parts ng throttle body o kaya naman yung injector or spark plug. Kailangan mo lang naman linisin o palitan ang mga nabanggit na pyesa. Kadalasan nasisira ang mga parts nito, halimbawa sa katagalan na din, sa hindi nalilinis o hindi nababaklas, or barado na yung fuel filter. Yun ang mga madalas na nagiging sira ng mga FI na motor. At kung halimbawa naman gumagana naman ng fuel system, malakas yung buga ng injector, may kuryente, then magpo-proceed ka na halimbawa sa makina. And then yung FI na motor mga tools, napakadali lang din ito, no? Kung halimbawa magpapalit ka ng mga tambucho, ganyan, napakarami na nagtotono or nagre-remap ng mga FI na motor, kaya hindi ka na mauubusan. And then mga budget na rin or swak na din sa budget ang gastos pagdating sa mga ganyan mga tools. Ang makina ng Rossi Flash 150 FI ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs, air-cooled and fuel-injected na siya. 149.2cc, naka-push and kickstart na din at hindi ka makakahanap ng engine specs nito. Then ako, kakahanap ko, napapunta ako sa group ng Rossi Flash or sa mga Rossi group sa Facebook. At nakahanap ako ng engine specs nito at nalaman ko na ang makina ng Rossi Flash at Rossi Flame ay magkatulad lang. At katulad din siya na nakakabit sa Honda CRF 150L. Kung pagbabasihan natin ang lakas ng CRF 150L na 12.2 horsepower, 12.4 Newton meters of torque, ay masasabi natin na may lakas at tibay din ang makina ng motor na ito. Parehas ang laman loob, katulad ng bore and stroke mga tools. Then ang kanyang pattern ng kanyang cambio ay naka 5-speed manual na 1 down, 4 up ang pattern mga tools. At syempre hindi naman ito mismo gawa ng Honda. Kumbaga yung engine layout ay binili ng manufacturer na nagsusupply ng motor sa Rossi, then binili nila yung engine pattern sa Honda at nirebrand ito. Kaya kung halimbawa nagka-problema ang Rossi Flash 150 mo, ay may mahahanap ka nakasukat ng engine parts nito mga tools. At pagdating naman mga tools sa top speed, hindi ka na mabibitin pagdating sa top speed. And then makikita nyo yung RPM hindi sumasagad, pero yung andar malakas na. Ibig sabihin, kung halimbawa ipapatono nyo or ipaparemap nyo, may ilalabas pa to mga tools. And then, napakadali naman din humanap ng remapping center o nagre-remap mga tools, no? Mga tools, pagdating sa hatak, yung sinasabi kong pinagbasihan natin na sa CRF, hindi naman. Kumbaga, para sa akin, parang underpowered siya. Then, kung ipaparemap nyo, baka ma-achieve nyo yung 12.2 horsepower na mga tools. Then honest opinion lang ito mga tools, kasi talagang na-testing and na-ride natin yung motor. And then may factor din naman yun kung bakit humina. Depende kasi yung CRF malaki yung sprocket, dito maliit. Then siya ay naka 140/70 na gulong sa likod, no? Tapos yung unahan full pack din, malaki din, 90/80 din mga tools. Mga tools, pagdating naman sa pagkambyo sa clutch, malambot siyang i-cambio, malambot din siya i-clutch. Then pag ipapasok mo yung cambio, napakadali. Yung neutral, napakadali din hanapin. Syempre parang sa Honda din na pagka second gear, bawa primera, second gear, kailangan mong diinan or laliman yung tapak, mga tools. Tapos pagdating naman sa braking system, mga tools, naka double disc brake na. Then yung nasa unahan na disc brake napakalaki and napaka-forma. Pagdating sa mags, mukha namang matibay, mga tools. Pagdating sa kanyang telescopic fork, ang laki din Tapos may lock na tornilyo na alin. Then yung kanyang malaki din mga tools, no? Then pagdating sa fairings or yung sa quality ng fairings niya mga tools, is decent lang, ayos lang. Pero yung mga shiny or yung glossy na part ng fairings is parang yung typical na fairings ng Rossi lang. Pero pagdating dito sa mga black or dun sa mga matte color black, mga tools, na plastics is parang matigas or maganda yung quality mo. Pagdating naman mga tools sa kanyang handling, ayos lang naman siya, na ibabangking mo siya, hindi masyadong maganit yung kanyang manubela or yung steering.
maganda, tapos walang palag. Ang masasabi ko lang sa issue, kasi nga siya ay second hand mga tuds, is yung parang bengkong yung disc brake niya na. Pero yung kagat ng preno maganda din, malakas din, kasi nga sobrang laki ng diameter ng disc niya. Then kapag ka magda-downshift ng mga tuds, yung change direction is napakaluwan lang. Para ka lang din naka Sniper 150. Pero yung motor na to, feeling ko mas magaan siya, even though naka 140/70 yung likod, or yung malalaki yung gulong niya mga tuds. So masasabi ko, kung halimbawa papalitan niya ng sprocket na maganda, no, mapapalakas or mas mapapaganda yung hatak nito mga tuds. Suspension naman mga tuds, maganda din siya pagdating sa cornering, kasi medyo matigas, may katigasan siya. Then halimbawa kapag nalulubak ka naman, ayos lang naman, hindi masyadong ramdam yung lubak. Kasi nga yung gulong niya is malaki. Hindi ko din alam kung anong tire pressure na nakalagay dito. Pero halimbawa malulubak kaya katulad niyan, parang ayos lang, hindi masyadong ramdam. Kasi maganda din yung play halimbawa maganda yung play ng suspension niya sa harap at likod. So tulad din mga tuds ng mga sinasabi ko doon sa mga na i-vlog ko na kaparehas na ganitong motor or ka-brand, no, is ayos lang kung talaga nagbabudget ka mga tuds. Pero kung halimbawa nakukulangan ka sa power, then may solusyon naman, remap mo, palitan mo ng sprocket, no mga tuds. Pero overall sulit naman yung pagkabili mo, dahil sa forma pa lang na hindi ka na may iwan sa formahan, napaka sharp looking na, napakaganda ng quality ng fairings. Then yung engine is mahahanapan mo din ng mga parts, no mga tuds. Tulad nga na nabanggit natin kanina, madali yung kanyang pag-clutch, malambot yung cambio, and then yun nga lang, makukulangan ka talaga sa power, no mga tuds. Pero kung halimbawa naman na baguhan ka nagmumotor, is baliwala naman yun, kasi hindi mo masyadong mararamdaman. Wag lang talaga makaka-try ka ng ibang motor na mas maganda or mas high-end, mga tuds. Talaga makukulangan ka dito. Yung mga ilaw nito, mga tuds, LED na din, malinaw na din sa gabi, no, mga tuds. Flasher, headlight, taillight is LED na. Tapos yung consumption naman niya, siguro nasa 45 kilometers per liter. Base dito, kasi maliit lang yung tangke niya, nasa 4.5 liters lang yung kanyang tangke, mga tuds. Kaya tapos yung gauge niya, mga tuds, is parang nakakaloko yung gauge, kasi yung bar niya is 3 lang. Di kapag nabawasan yun, parang kaunti na kagad yung tira. Then parang hindi din accurate, no mga tuds. So far nagamit ko ang motor na ito, ang nakikita ko lang issue sa kanya is parang malagitik yung makina ng unit na ginamit natin. Pero sa hatak, sa fuel consumption is ganun pa rin naman, or ayos din lang naman, no. So siguro hanggang dito na lang muna mga tuds yung ating vlog tungkol sa Rusi Flash 150 Fi. So kung may mga part na kung hindi nasabi, no mga tuds, comment nyo naman mga tuds. Then kung may mga katanungan kayo, comment lang mga tuds, no. So sa mga hindi pa naka-like, and like nyo na, and then subscribe na din mga tuds, kasi kakunti lang yung subscriber natin. So maraming salamat sa panonood. Ride safe always and peace out.